Magkasanib pwes ng ilang Muslim at mga grupong sibiko sa paglulunsad ng isang malawakang protesta sa ilalim ng People's Power upang ipanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Kuting Jr. Nagtipon-tipon ng mga rayalista sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Dala ang mga placard at bandila bilang pagpapakita ng kanilang galit sa mga isyong kinakasangkutan ng administrasyon, kabilang ang korupsyon at di umano'y kapabayaan sa pagharap sa mga problema ng bansa. Ayon sa mga lider ng protesta, hindi na umano kayang tiisin ng taong bayan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at ang mga kontrobersiyang bumabalot sa pamahalaan. Kasama sa mga nakilahok ang ilang kilalang personalidad mula sa iba't ibang sektor tulad ng mga estudyante, manggagawa, magsasaka at mga lider ng relihiyon. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang paniniwala, nagsama-sama sila upang iparating ang kanilang hinaing at hangarin magkaroon ng tunay na pagbabago sa pamahalaan. Pinag-iingat naman ng mga otoridad ang mga rayalista na manatiling mapayapa ang kanilang kilos protesta at igalang batas. Ayon sa polisiya, handa silang magbigay ng seguridad sa mga nagpoprotesta, ngunit mahigpit nilang ipapatupad ang mga alintuntunin upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Samantala, nananatiling tahimik pa rin ang palasyo ukol sa isyong ito, ngunit inaasahan ang isang pahayag mula sa Pangulo sa mga susunod na araw. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nandiyan na si Duterte. Oo, nandiyan na. Mayor pa si Duterte, nandiyan na. Asalit ng pagkain. Oo, nandiyan na. Okay, wala na. Si ano na lang, si Coach Oli. Oo, ito kay Paninindi. Kay Paninindi. Kasi itong mga pulis natin nalidisi sa tao ng KOJC. Kasama po si Torre. Mga pagkito si Marvin. Hindi sila nanindigan sa katarungan. Hindi sila nanindigan sa tama. Kaya ipinapakita ng taong bayan kung hindi nyo kami kayang ipagtanggol sa katarungan, kami mismo ipapakita namin kung paano manindigan sa katarungan. Ito na po. Kaya nga panawagan sa mga personalidad, pumunta na po kayo dito. Kyrie, pumunta ka na dito, masaya dito. Kaya ito na matagal natin inaantay. Ito po, at meron pong kaganapan dyan na may papuntang mga taong bayan, papunta towards the airport siguro, makakuha nga tayo ng report dito kay Brother Jay. At pumunta doon na pinakarangan nito. Parang may... At mukhang dumadami na daw ang tao na hinaharangan ng pulis. Kaya nga ito, Mr. Marcos, tingnan mo ito. Abalos and Marvil, no? Armed Forces of the Philippines, no? Gibo, Sunuro. Anong gusto niyong gawin dito? I-disperse? Sakta ng mga tao? Hindi niyo na ito yung mapipigilan. Nagigising na po at namumulat na ang buong sambayan ng Pilipino. Ang paghuhukom ay dumating na. Ang pagtutuos ay nandyan na. BBM resign, Marcos alis dyan. Dumadagundo ngayon sa Davao City. At naririnig nila Coach Oli, live, nandun sila. At kami naman ay naglalakbay via Information Highway at upang iparating sa buong daigdig, nagsisimula na po ang panawagan ng mamamayang Pilipinong bawiin ang kapangyarihan sa kamay ng akusado at sindikatong gobyerno ni Marcos at itatayo namin ang matino at matuwid na gobyerno at pamumunuan kami ng aming Vice Presidente bilang legal at konstitusyonal na tagapagtaguyod ng suksesyon sa kapangyarihan sa pamahalaan. Ito po hindi na mapipigilan. This will now be the first in unfolding of real power of the people starting right now in Davao. Sambayan ng Pilipino, pagising na po kayo. Huwag niyong antayin na lumala po ang ating kalagayan sa isang incompetent at napaka-notorious sa moral bankruptcy na uri ng gobyerno ni Marcos kung saan ginamit niya ng private armed goons and hoodlum ang mga pulis. Hindi na po ito mapipigilan. Gabi ng pagpapanganak sa kasaysayan na nagaganap ngayon na pagsisimula ng people power sa Davao City. Ka-Eric
Coach Oli, naalala ko yung sinabi niya, ni Vice President Inday Sara Duterte, nung pinuntahan siya ng magkakapatid na Marcos para suyuin kasi kulang sila ng suporta sa Visayas at Mindanao. At ang naisip ni Vice President Inday Sara Duterte during that time ay ang Mindanao at ang Visayas, kung saan maraming mga proyekto na naumpisahan, mga key projects, ang kanyang tatay, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula rito, umaasa siya na magkakaroon ng tunay na unity at continuity. Pero ano ang nangyari ngayon? Lalo na dyan sa Mindanao na pinagkakaitan na ngayon. Kaya sa mga taga Mindanao na hindi man makakapunta sa Metro Manila kasi ang sumikat dito ka-Eric yung EDSA. Parang ang nakikita ko baka ang nasusunod na EDSA ay dito na ngayon sa bahagi ng Davao City, ka-Eric. Correct. Agree. Kaya nga ang banggit natin, the offering of life and sacrifices of Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibolon has now grown into fruition to become a redemption of the country. At ang people power, ayan na, ang bandila ng Pilipinas, ayan na. Dumadagsa na po ang mamamayan. Tama ka, Brother Admar. The birth or rebirth of people power now is being started in Davao City in front of Davao Cathedral of Kingdom of Jesus Christ. Ito po'y hustisya at katarungan para sa sambayanang Pilipino at nagsimula na ngayon sa Davao. Sinisingil na po ng mamamayang Pilipino ang kalapastanganan, abuso sa kapangyarihan at pagkabulok sa pangungurakot ng gobyerno ni Marcos Jr. Napupundi na at napupuno na ang mamamayan. Kaya ngayon dumadagsa na sa Davao City. Nananawagan tayo sa buong daigdig na may mga Pilipino sa buong bansa na kung saan man kayo, by the number of 5 or 10 lang kayo, magtipon-tipon in prayer and in solidarity, online, join SMNI, DCAR online platform, and join the online people power right now happening in Davao City. At ito nang simula ng pagpapanganak ng pagbangon ng Pilipino para ibangon ang matuwid na pamamahala sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Marcos Jr. at sa mga alipores niyang abusado. Coach Oli, nandiyan. Eric at Brother Admar, siguro magpapaalam muna ako dahil wala na akong masabi dahil nagliliyab na to. Gusto ko lang lumabas. Okay. Sige. Pasensya na po Eric, brother. At sino yung dumating? Congressman Duterte yata, nandyan. Nandyan na si Congressman Duterte. Oo, nandyan na. Mayor pa si Duterte, nandyan na. Asulit ng pagkain. Oo, andyan na. Pagkala si Congressman Pulong Duterte. Ayun na, si Richard Pasadena Rosa. Let's go now to Davao. Gusto ko lang bumaba. Sige. Okay, Coach Oli. Kami dito Maraming salamat. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon dito na magpasalamat tayo sa POJC. Dahil alam naman natin ito ay trabaho ng buong Pilipinas, buong mamamayan. At alam natin, nararamdaman natin, nag-aalab ng puso ng mga Pilipino. Pero ito po ay naging kasangkapan ng POJC para ito'y simulan. Ang kailangan lang po natin kasi ay spark, yung simula. At ito na nga po yung inaantay natin. Ito na yung spark at sinimulan ng KOJC. Maraming salamat po sa KOJC at gusto ko lang pasalamatan ng Diyos sa pagsuporta at talaga po ang hustisya ay makakamtan lang sa Diyos. Maraming salamat, Brother Admar. Ka-Eric, kita-kita po tayo. Bababa na ako. Maraming salamat. God bless everyone. Maraming salamat si Coach Oli ng Banateros, no? Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nila sa labas. Patuloy ang pagdami, ka-Eric, ng mga tao sa labas. So marami din mga kapatiran tayo dyan sa loob ng KOJC, hindi na nga pinapalabas, no? Pero nakikiisa din sila. Meron dito yung mga footage dahil tayo napapanood din sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound, ka-Eric, at nakikiisa din sila dyan sa mga ganap ngayon sa labas ng KOJC compound, ka-Eric. Ngayon ay justice for Kingdom of Jesus Christ, justice for all. At nananawagan ng buong sambayan ng Pilipino na lumayas na sa kapangyarihan si Marcos Jr. at ibigay na po ang tamang pamamahala sa tamang pamumuno ng ating Vice Presidente.
Pangalawa, nanawagan po ang mamamayang Pilipino na palayasin na ang illegal na pag-okupa ng mga pulis sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ at palayasin na sa poder. Kasama po ni Marcos, si Abalos, si Marbil at saka itong si Torre. At sila po'y singilin sa kanilang mga krimen at paglabag sa karapatan ng mamamayan. At pangatlo, nananawagan po ngayon ang sambayanang Pilipino sa buong Mindanao, Davao and buong Pilipinas. Nagsisimula na po ang panawagan magkaroon ng bagong gobyerno at mapayapang pagtransisyon ng kapangyarihan. Ito po'y gabi ng pagpapanganak sa tinatawag naming the real birth of people power in Davao para po bawiin ang kapangyarihan sa kamay ng abusadong gobyernong ito. Nakikita po ninyo, nakakasama po natin sila online. Ngayon po, hindi na ito mapipigilan. Taong bayan na po ang nagpoprotekta sa Kingdom of Jesus Christ. Taong bayan na po ang nananawagan na ipagtanggol at bigyan ng katarungan ang mga kababayan nating dinadahas at ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. O BBM resign, no? Marami na rin mga maliban sa mga bandateros, marami na rin ang mga vlogger na nagla-live dito sa mga ganap ngayon sa Davao City, dito sa mga ka-Eric, and ang panawagan nila, malinaw ito, BBM resigns. So, kumbaga, napatong-patong na ang lahat ng mga problema kinakaharap ngayon, lalo na yung rule of law, hindi na pag-observe sa rule of law, kawalan ng matinong solusyon sa problema sa kahirapan, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng solusyon sa kriminalidad. Hindi natin alam kung ano na ang mga nangyari dito sa mga ganap, sa mga missing na mga individual at mga tao, problema sa illegal na droga at iba pang mga krimen. Pero iba kanilang mga tinututukan, hindi na naaakma sa pangangailangan ng taong bayan, ka Eric. Tama po. At napakaganda ang tanawin, Brother Akmar, mga kababayan na may nagwawagayway ng bandera ng Pilipinas. Those who have flags at their homes, dalhin niyo po dito ngayon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa labas to symbolize our solidarity for the country and the people. Mga flaglets o mas maganda mga flags mismo ng Pilipinas, at ngayon ay managundong po ang boses ng kikinig po kayo dito sa live broadcast for 48 hours na ng SMNI at ng DZAR. Ay nakikita po ninyo ang panawagan, Marcos alis dyan. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. Lahat ng plano nyo, implement. We are just here. Pero itong tandaan nyo, sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Okay, this is an alias warrant of arrest addressed to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong kay Sylvia Simanes po. Oo. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin mo, attorney. Sir. Sandali muna, ma'am. Sige Nag-uusap po. kami rito ng maayos. Sige lang po. Yes, ma'am. Sir, kasi ito, kasi ito enclosed building. Attorney. So yung address sana, sir. Ganito. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, maghahain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, ipaalam ko papasok sana, kami sir. sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano Ipaalam gusto ko mo lang. sabihin? Sir, ganito po, may certification po ang NBI, sir. Immaterial yan, attorney. Na-serve na daw yung alias Immaterial warrant yan, of attorney. arrest. Na-serve na daw. Immaterial yan. Akin na yung papel ko. Ito. Bibigyan Pero namin kayo- si Sylvia Simanes na ito, sir. Mag-usap Oo. kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not, Yes. even if ipakita namin itong certification ng Magreklamo ka na lang, NBI. attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Sir, Okay? kasi may certification na Hindi nga, na-serve na po hindi yung nga warrant natin- of arrest. hindi nga natin So yan. ang ibig mo sabihin, maski may certification yung Attorney, NBI, sige, sabihin natin, mag-operate ka pa rin. papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino,
Dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. Sir, may Okay. address kasi Pasig City, sir eh. And Oo. elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po yung tao, hindi po yung Sabihin mo sa address. judge na pag reklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. So, Okay. ano mangyari dyan sa pagpasok nito? Papasok kami. Basta papasok kami. So, maski Attorney. sinabihan kita, sir, na may Yes. certification na. Yes. Tapos, Papasok kami. ang warranty po, si Papasok ano kami. po, si Sylvia Attorney. Simanes lang po. Sige. Oh. Bakit? Sylvia Simanes Hindi ko sila lang. member nyo? Sir, wala po si Sylvia kasi dito eh. Oo. Sir, si General. Sir. Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. Ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. So buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako. We are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Itong ginagawa nila ngayon na mga extreme na pananakot, no, ang ulo niyan, no, ang Amerika, hawak nila yung presidente ngayon dito sa Pilipinas, yung bangag na administration na ito na si Marcos, itong mga alipores niya sa PNP, si Marbel, lalo na itong si Tory na nagmaman ngayon. Hindi mo alam at hindi mo kami kilala dito sa KOGC kung ano ang paninindigan namin. The more nyo kami tinatakot, itong mga illegal na ginagawa ninyo, the more po kaming tatayo. Hindi nyo alam, handa po kaming mamatay dito. Handang-handa po kaming mamamatay sa sarili naming lugar at tatayuan dahil alam po na nasa katotohanan po kami. Ngayong gabi o mamaya, no, kung lulusob sila at illegal lahat ng ginagawa nila, ngayon pa lang, nananawagan na kami sa lahat ng mga membership, the whole Kingdom Nation, buong Pilipinas, buong sanlibutan, bukas agad, magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. We declare and we withdrew our support from you, the whole Kingdom Nation, because you betrayed us. Sa ginawa mo, na-expose ka ngayon. Biruin mo, mas paboran mo pa ang Amerika kaysa kami na mga Filipino citizen, ang aming mga pastor. Ang hinihintay lang namin dito, dadaan sa proseso. Dadaan sa proseso, extradition. Pero gusto nyo sumurkat, anong gusto nyo? Shoot to kill, rendition, papatay nyo. Kaya ganun lang pala, paglusob ninyo, dala-dala ang mga tataas na mga baril, granada, pasasabugan kami kasi gusto nyo kaming tadtarin at patayin. Gusto nyo kaming takutin. Nagkakamali po kayo. Hindi po kami natatakot. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Ang manakot? Lahat ng plano nyo, implement. We are just here. Pero itong tandaan nyo, sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi po kami luluhod sa lahat ng inyong kabulastugan, sa lahat ng inyong panggigipit, sa lahat ng inyong ginagawa na pang-aabuso. Special po, we believe this is a lawless government. Pilit nyo kami pinapasunod sa batas, kayo mismo wala na pong batas. Hindi po kami susunod sa klase na gobyerno na yan. So tandaan nyo po yan, mga kababayan. Kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, kailanman hindi po kami uurong. Kailanman hindi po kami titiklop. Hindi po kami matatakot since day one na pagkikipaglaban na ito. Kasi nakatuyo po kami sa katotohanan. Uulitin po namin, this is our Red Sea moment. Napalibutan na po kami, yes. But the Word of God said in Revelation 20 verse 9, the soldiers of Satan, Lucifer the devil, is now surrounding the city of the beloved God and His people. And a fire cometh from heaven and devour them all. Wala po kaming armas dito, wala po kaming baril dito, hindi po kami marahas. Pero itong inutusan nila na si Tore, basagulero, bandido, akala niya, bobo kami kagaya niya. Wala po kami dito. Ang amin lamang pinanghahawakan, ang aming karapatan, tatayuan at tatayuan po namin ito kahit ikamatay pa namin. Thank you very much, Brother Carlo. Dr. Ray, would you like to add? Hindi ako miyembro ng KOJC ko, pero kaisa nila ako.
Hindi ito laban lamang ng KOJC, kundi laban ito ng bawat Pilipino na pagod na dito kay Bongbong Marcos, ang immoral na pangulong ito. Hindi ko na rin siya pangulo. I also withdraw my support from this president. He is no longer my president. He never was. He is the president of oligarchs. He is the president of drug lords. He is the president of his friends, mga party niya, mga kajaming niya. But he is not the president of the Philippines, of the Filipinos. I remember with President Rodrigo Roa Duterte, he didn't want to be called president. Gusto niya mayor lang. But I couldn't for the life of me, I couldn't call him mayor because he was a real president. In the same way that when I called Bongbong Marcos president, I hurt right down to my soul because I know what a real president looks like, and that guy there in Malacanang right now is not a president. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Medyo tensyonado po ngayon dito at ramdam bilang isang vlogger, bilang isang miyembro ng Banateros, ramdam po namin yung tensyon dito. Talaga namang eto mga kapatid natin na nasa loob ng KOJC, ramdam po natin yung kanilang galit dahil sa mga ginagawang ito ng mga bangag na nakaposisyon sa gobyerno. At eto na po mga kababayan, eto na po ang hinihintay natin. Ito na po yung hinahanap ng bawat Pilipino. At maraming salamat po. Maraming salamat po dito sa mga nakikiisa sa ating comment section na sila po ay sasama kung ano man ang magiging desisyon ng KOJC bukas. At nagresulta po itong desisyon ng KOJC dahil sobra-sobra na po, biruin nyo, gagamit na sila ng hindi kaaya-ayang bagay, yung mga blaring na makakasira ng pandinig ng tao. At kung mayroon daw na bobomba ng tubig, babarilin nila. Ito ay hindi na makatarungan. Dahil dito, ito na to mga kababayan, ito na po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Kami po bilang vlogger ay pagod na po kami sa kakasalita, kakaparinig sa gobyerno. Ang gusto lang namin ay maayos, tahimik na buhay. Pero ito po ang nakikita natin. Kaya kami nandito sa KOJC naninindigan dahil ang mga tao dito ay mahal namin dahil araw-araw namin nakakasama. Sila ay mababait, sila ay tumutulong sa mga Pilipino, hindi lang sa kanilang kongregasyon. Kaya itong sinusupil nyo, tumutulong sa buong Pilipinas. Sana ito ang inaalagaan nyo dahil ito ang makakatulong sa inyo sa Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!